Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre, sa parte ng aking ay talaga pong masakit nga naman po. Opo. Ay sobrang sakit po. Sabi ko sa kanya, lagot ka sa akin. Itutumbong kita! Sabi niya sa akin, puro katumbong. Wala kang alam gawin, kundi tumbong. Kaya ang ginawa ko, tinigawan ko rin siya. Ang sabi ko, huwag mo kong titiin. Dahil kilala kita, wala ka rin alam, kundi ang maniti ng maniti. Puro katiti. Ang mabuti pa, kayo na ang magtabi kung sino daming dalawa ang dapat itumbong at titiin. At sa PNP po, kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, patawarin nyo ho ako. Wala ho akong masamang intention doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw nyo sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complete affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan. Opo, ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasulat ng verdict. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso. Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilao, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong okay pal. Tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala mo sabihin nun? Pero, bala na kayo. Edit nyo na lang. Which, to me, is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name-calling na ganito is not necessary. And we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuha na niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na kernel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ang bag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ang bag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalang-yalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalang-yaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people, and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Ano pa po siyang haharaping kaso? Siya po ay meron pa pong baril na unregistered. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung pong kanya mga passport at kanya mga birth certificate ay pinapa-imbestigahan na po natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na po natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at
papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tulad pa dito kayo mga Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Di naman kami thin-skinned eh. Di naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, Ina mo? Asa ng tarpaulin po? Kinang ina mo, iniikot mo sana buong barangay doon. Gaga! Pakunya-kunyari ka pa? Pa-donate-donate ka pa? Hindi naman kita hiningan po kinang ina mo. Kapal lang mo, mas makapal ang mukha mo po kinang ina mo. Oh, ano? Mas makapal ang mukha mo. Hintayin mo, ipopost ko yung pagmumukha mo sa TikTok. Putang ina mo ka. Tarantado ka, minuminuto. Humingi ka, ulul! Ikaw ang nagpursige. Tulong kami, po kinang ina mo. Tapos gusto mo nakapalibot tarpaulin mo, 4,000 lang pinadala mo, po kinang ina mo. tapos itong mga tao gobyerno, hahabulin ka, wawalanggain mo rin, ipapakita ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapag-piyansa naman po si Mangusing po doon sa kaso ng justice decision? That is his right, but we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nakalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya'y mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? O paano, lipat na naman kami. Ganyan talaga yung mga poging nila lang. Malipat-lipat. Nag-uubos ng pera. Dami. Hindi mabawasan. Di ba? Ba talaga pangalan yan? Ay, tatlo na yung pangalan na nakikita ko eh. Oh, Basher! Andito na si Kulaong. Pasok na. Ha! Oh, Basher, pasok na. Andito na si Norman Mangusin. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin nyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook at sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi ito unjust taxation lang at ilalaban namin. Sir, yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasuhan ng illegal possession of firearms, saan po Para po ang sa galing? Paano po na-confiscate Pasok na po your documents. yung sinasabi pong baril na Charlie mayroon May po si Ranculo. Mangusing? Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security ko na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kita-kita. Alam ka namang dinami ko call out yun. Dami mo nang ang niloko. Tapos flex-flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Hi, magandang umaga. Bakit po ulit tayo nagtunong po ngayon dito sa QC? Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan at para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. Ganyan kabobo at ka-power tripper itong si Marcos Lacanilaw. Bukod sa bobo na, power tripper talaga. Lacanilaw, tinatawag kitang bobo. Dahil bobo ka nga talaga. Bukod sa bobo ka na, power tripper ka pa. Hindorotot kang putok ka sa buho. Daw ang tatakot sa'yo? Yung pagpapile niyo po ng kaso ay nakabasa po ba ito o nagkagat po ba ito doon sa nangyari po last year po noong December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin
hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami makapag-file kami. Tapos na po ba yung hearing po regarding sa asset? Sa license niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na nag-initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na natin kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa Actually, nag-usap kami ni Senator Marcos. Nag-usap kami ni Bongbong. At gusto ko lang iparating sa kanya na my family and I, Sharon and I, had the full support to him. May nagsabi, allegedly. Okay? Maski si Miss Sharon po ay nalugi at nawalan siya ng pera, ay okay na si Miss Sharon, nakamove on na po siya. At maganda si Miss Sharon sa sarili niyang kaparaanan, sa ibang kaparaanan. I like to answer that question as well sa mga Okay. Sige, First, ako ang tumulong sa idol nyo. Wala na akong pakialam sa mga pera na nawala sa akin. Okay? Ano ko na lang yan, lesson learned ko na lang yan. So kung kayo ay still continuing to think that way, kayo ang may problema, hindi ako. pa rin naman siya tumitigil Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. Yung sinasabi mo video, kailan po yun? December. December, during Hindi, actually, yung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO. Kasi palipat-lipat siya yung mga address niya, hindi, tsaka nakapag-serve na kami nung una sa kanya, pero hindi niya, binaliwala niya. So, bali, Charlene May Rancullo. Na-revoke na yun. At the same time, ilang kotse po pala nasa alert status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan. At the outset, okay, the certificate of live birth of the accused appellant Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence by the court, yung branch 28, okay, than the certificate of live birth. Dalawang certificate of live birth. Taina, di ba? Sabi ng court, sige, bibigyan diin ko to certificate of live birth ni Norman Mangusin, ni Norman Antonio Mangusin, kaysa dito sa certificate of live birth ni Francis Leo Marcos. Granting na. Ibibigay niya na yung diin doon. Nakuha mo? Eto na. Bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin. Mamaya, pagbalik ko sa opisina, check ko yun. Sir, last na lang po kasi. Kailan po namin aasahan yung pagsasampal po ng kaso? Dito pa rin po ba sa business? Opo. Dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, mag-file po. Message na lang po. Opo naman. Message na lang po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang ano to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pangsascam niya. So, maging maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yun lang po.